Sa mga nakarang video, nag-request po tayo ng technician dito sa ating area para mapacheck natin yung ating mga alaga dito na kalabaw at saka baka kung buntis ba sila or hindi. Pero yung tatlo natin kalabaw mga kaprobinsya, puro negative. Yung dalawa natin pinai-ay. So hindi tayo sinerte nun. Tapos nung na-check sila ng technician, silang tatlo puro naglandi. Nagkataon na sabay silang tatlo. At pinakasalan natin ni Palo yung ating mga kalabaw. Ito po si Paloma. 4 na buwan na sana siya mula sa pag-iay sa kanya. Pero hindi po siya nabuntis. Tapos inakala po namin nung una na mukhang buntis siya kasi kumintab yung kanyang balat at sumaba na siya ng konti. Hindi katulad dati na pangit siya tingnan. Pero nung kinapa siya kahapon, negative po. Tapos may mga lumabas sa kanyang ari na kulay puti. Nung pinakasahan namin siya, gusto pa niyang tumakas. Yan po ang kanyang ugali. Ayaw niya magpakasta. Kaya nung una, nung pinakasahan namin, hindi siya nakasahan ni Palo. So nag-request tayo ng technician. So maghintay naman tayo ng 19 na araw. Kung hindi siya maglandi, maghintay naman tayo ng ilang buwan. Tapos ipacheck naman natin sila ulit. Pero kung maglandi siya ngayong 18 days, kailangan natin pag-isipan kung ibenta ba natin siya o hindi. Kailangan natin pagdesisyonan. Pero kung maglandi siya mga kaprobinsya, pwede naman natin bigyan ulit ng chance. Pakasahan natin ulit ni Palo. Buti na lang si Palo, agresibo. Kayang-kaya niyang kumasa ng 5 round sunod-sunod. So dyan po, pinai-ay din natin dati. Tapos 3 buwan po mula sa pag-iay sa kanya, nakala po natin na nabuntis siya. Sabi po sa ating isang kasama dito na mas buntis pa daw si Jin tingnan compare kay Paloma. Si Paula negative naman, tapos naglandi rin. Kaya nagtawanan kami kahapon, parang naawa kami ni Paloma kasi idiskuran niya lahat yung kalabaw natin dito na babae. So sana po mabuntis yung tatlo ng kalabaw. Kahapon nung pina-check natin yung mga alaga, kalabaw at saka baka, isa lang yung positive mga kaprobinsya, yung matapang natin na baka doon. Tapos yung isa natin alaga na si Bitang, pina-check din natin kasi malaki yung tiyan. Inakala po namin na buntis siya, pero negative. At parang naglandi siya at mukhang nalipasan na daw, sabi po ng technician. May mga ganun mga kaprobinsya na maglandi yung hayop na ang makarecognize yung technician lang sa pamamagitan ng pagkapa nila. Yung technician, malalaman nila kung naglandi ba yung baka o hindi sa pamamagitan ng pagkapa nila sa pagdukot sa ilalim. May mga palatandaan sila doon. Alam po nila kung ano yung forma doon sa loob sa baka na naglandi or sa kalabaw. Kaya si Bitang, sabi po niya naglandi daw pero parang nalipasan na. Pinakasahan na natin ni Lemer, pero si Lemer busog. Napapansin po namin kay Lemer mga kaprobinsya, pag busog siya tapos pakasahin namin, ayaw niyang kumasta. Napakadali niyang mapagod. Tapos si Quinay naman, pinacheck din natin, pinadukot natin yung kanya. Sabi po ng technician, si Quinay parang nalipasan din. Makita tayo ng mga 18 days hanggang 21 days. Yun po ang time na kailangan na bantayan natin sila para mapakasahan natin agad kung sakaling naglandi. So yan po ang balita kahapon. Tapos kagabi, kasi busy po yung mga kasama natin dito pagkuha ng kumpay, pinakasahan namin ulit si Paloma. Yan, kalabaw na yan. Ayaw na niya magpakasa mga kaprobinsya. Ayaw niya pumasok doon sa ipitan na ginawa namin. So yun po, isang beses lang siya nakasahan. Si Paula mga kaprobinsya nagpakasa lang, standing hit, hindi siya pumalag. So sana po mabuntis yung mga alaga natin. So sa ngayon po mga kaprobinsya, bali 4 po sa ating mga alaga ang halos sabay-sabay na nakasahan. Yung isa nating baka na si Batang, sana mabuntis din si Batang. At si Lemer po yung nakakasa sa kanya. Kailangan po ng monitor palagi yung mga alaga natin. Lalo na nawala na yung mga baka natin dyan na mga maliliit. Isa din sila sa mga
dapat ating bantayan. At tingnan din natin ngayon si Kuan Marites. Yan po si Marites. Yes, musta? Wala pa. Tuyo pa oh. Magalang klase na si Marites. Yan po si Paloma. Si Paula oh. Yan oh, may mga lumabas pa sa kanyang ari. Pakasahan natin ito ulit ngayon. Yan oh. Basang basa yung kanyang ari mga kaprobinsya. So para sigurado, papirahan natin ulit kay Palo ngayon. Para 3 bisis sa mga kuan, maiskuran ni Palo. Kailangan po na magsawa si Paula. Wala namang problema kasi may lalaki naman tayo nagkakasta. Ano, gatulo mga kaprobinsya oh. Yan, gatulo yung kulay puti oh. Yan po ang mga isa sa mga palatandaan na naglandi ng husto yung ating alaga. Psst. Patayuin natin. Psst. Psst. Paula, tayo. Psst. Psst. Ah. Ah. Good girl. Yeah. Namaga pa nyo kayang ari. Gahubag pa ba? Yung ganyan mga kaprobinsya, pag hindi natin matingnan tuwing umaga, tapos tumulo na dun sa lupa, tapos matuyo na yung ari niya, hindi natin mapansin na siya ay naglandi. So kailangan po na napakaaga pa lang, i-check natin agad yung mga ari sa ating mga alaga. Umaga at sa kahapon po dapat bantayan yung mga alaga natin. Nagalandi na gusto si Paula. So pakasa namin ulit yan kay Palo. Nagkuha pa ng kuan feed si Palo doon. Nagtrabaho pa. Pero masaya naman siya sa buhay niya dito. Kasi 3 po yung mga babae natin kalabaw dito. At siya yung tagakasta. At saka minsan po may mga ibang kalabaw naman na pumunta dito para magpakasa kay Palo. Isoy oh. Nagtawanan kami dito kahapon. Akala namin na sumuko na si Palo sa aming 3 kalabaw na babae. Sabi po namin, pag ayaw ni Palo, ito yung pakasahin namin. Pero hindi umayaw si Palo mga kaprobinsya. Si Jean, 2 beses pa niya kinastahan. Yan si Tisoy. Tagahakot po siya ng kumpay dito para kay Paula at kay Marites. Ang kalabaw namin dito na walang trabaho si Juan lang, si Paloma. Walang trabaho, tapos ayaw pang mapakasta. Pinahirapan pa niya yung mga kasamahan natin. 1 beses lang siya nakasahan kahapon. So yan po ang sinasabi ko, kung hindi pa rin mabuntis si Paloma, mukhang kailangan na natin pagdesisyonan. Dispatcha na natin. At ito po yung baka natin na positive. Kahit matapang siya mga kaprobinsya, pero ganun lang siguro siya. Hindi ba siya nasanay sa pagimasimas ba? Paminsan-minsan lang tayo makapunta dito. Tapos yung mga kasama natin na nag-alaga sa kanila, ano lang, pagpabigyan ng pagkain, goods na. So kailangan po na himasimasin sa palagi. Tingnan niya po, parang hindi na siya matapang. Sana lang yung kulang sa mga alaga natin. Ang paborito po natin ngayong himasimasin yung mga baka natin dyan na mga maliliit. Tumaba na po siya. At sabi po ng technician kahapon, yung baka natin hindi daw to masyadong native. Pag ito daw yung mga anak, magandang klase na daw. Base po sa kanyang pamitay dito. Ito po, tuwalya. Parang tuwalya daw sabi nila. Yan. Yan po ang isa sa mga palatandaan na hindi po pure native yung alaga natin. Dahil dito, sa kanyang pamitay.
Pag native lang mga kaprobinsya, parang ganun lang. Maliit lang yung andito. So, pag ito daw yung mga anak, asahan po daw natin na hindi na katulad sa anak ni Marimar. Sana lang magmana kay Limer. At nakaanak na to ng isang beses dito. Gwapo naman yung anak ni Bitas. Si pare yung nag-alaga. Yung baka natin mga kaprobinsya, December po ito nakasahan. So, expected po namin na mga anak siya September. Siya po yung pinakaunang mga anak sa ating mga baka na second batch. Yung first batch natin, may isa pa na mga anak. Siguro next week or malapit na yan mga kaprobinsya, yung pula nating baka. Malapit na yan mga anak. May gatas na lumabas sa kanyang didi. Yung ating baka na pula. Next year po mga kaprobinsya, kung sakaling mabuntis lahat yung mga baka natin dyan, mukhang napakaganda na po ng resulta. Basta si Limer po yung makakasalahat sa ating mga alaga dito. At upgrade na po yung resulta. Itong si Marites, sana makahabol to next year. Kung maglandi siya ba. Sa ngayon po, may 8 tayo na inahin dyan. Si Marites, pang siyam. Pero dumalaga pa to. At yung isa nating baka na si Basya, palagaan po natin yan kung sakaling mawalay na natin yung kanyang anak. So maging 8, okay lang naman. Kasi may mga babae tayo dyan na mga anak sa ating mga baka, mga upgraded. Yun po ang alagaan natin. Yan po yung ari ni Paula mga kaprobinsya. Natuyo na. Yung ganyan mga kaprobinsya, pag mahuli tayo, hindi natin mapansin na naglandi yung kalabaw natin. Dahil hindi na natin maabutan yung kulay puti sa kanyang ari. Natuyo na. Kailangan po na maaga pa natin sila i-check or maaga natin tingnan yung mga ari nila. Yung mga napir namin dito medyo mahina yung paglaki nila ngayon kasi tuyong-tuyo yung lupa. Hindi katulad pag maalagaan sa ulan ba na mabilis lumaki yung mga napir natin, mabilis tumubo. Yan po. Pero pag magkaroon ng ulan dito sa amin, tumubo lang yan. Yan po ang disadvantage basta walang ulan. Mahinang tumubo yung mga napir natin. Pero doon, medyo nauna yung mga napir natin doon, tapos maganda yung lupa. Kahit wala pang ulan, nakabuhilo na sa pagtubo yung mga napir natin doon. Ito po medyo nahuli to na ang mga ilang buwan, kaya parang nabansot sila. Katulad doon sa kabilang ira natin, parang naninilaw yung dahon nila. Pero naghintay pa tayo ng ulan dito. Iba yung lupa dito mga kaprobinsya. Napakatigas pag walang ulan. Bantok ay yan. Hindi pa nanganak yung isa nating kambing dyan mga kaprobinsya. Yung malaki yung tiyan. Pero sa tingin po namin malapit na yan. Kasi lumaki na yung kanyang didi. Nangalanta na pa. Sino kayong mauna sa kailang mga anak? Yung kambing ba natin o yung ating baka na kulay-pula dyan? Yung nanay ni Junior Pogi. Pag mga anak yung baka natin na pula mga kaprobinsya, yan po ang pangalawang lahi ni Limer. May pato tayo dito ng limlim nasa kawayan. Yan. Ilan kaya yung ipon nyo dyan? Mahirap pasukin kasi may mga kawayan. Tapos yung mga kulon-kulon dito wala na. Napuksa na ni pare. Si Paroy po yung tumirada. Nakakatakot pumunta dito dati kasi may bahay dyan ng kulon-kulon na malaki.
Palo mga kaprobinsya, oh. Palaki na palaki yung kanyang katawan. Na-miss po niyang kumain ng damo. Kahit binigyan siya ng dahon ng tubo. Pero doon pa rin siya sa mga damo kumain. Kung sakaling mabuntis yung tatlo na rin kalabaw dito, si Palo lahat yung tatay. Marami po nagsabi sa atin na ipakapo natin si Palo. Mukhang hindi pwede mga kaprobinsya, kasi isa po sa mga pakay natin dito na nag-alaga tayo kay Palo, gawin natin nagkakasta sa ating mga babaeng kalabaw dito. Tapos kung ipakapo natin siya, wala na, hindi na siya makakasta. Pwede siguro ipakapon yung ibang kalabaw, pero dito sa amin hindi po uso yung pagkapon ng kalabaw. Kahapon nagtanong po tayo sa ating kaibigan na technician kung nasubukan ba niyang magkapon ng kalabaw. Sabi niya wala daw, kuan lang, kambing lang yung nasubukan niya. Sabi niya yung kalabaw po parang nagdadalawang isip pa siya magkapon ng kalabaw, kasi napakalaki na po yung kantidad sa kalabaw, baka ma-disgrasya pa. Yun din ang isa sa mga iniisip natin mga kaprobinsya, kasi dito sa amin walang eksperto or walang sanay na magkapon ng kalabaw. Hindi uso dito sa amin. So okay lang pag hindi makapon si Palo, para makakasa naman siya sa ating mga alaga dito. Basya. Mukhang malapit na rin ito maglali mga kaprobinsya, si Basya. Si kuan lang yung pagkasahin natin sa kanya, si Buni, kasi hindi masyadong malaki kung sakaling maglandi siya. Si Limer, oh, mahina to si Limer, hindi katulad ni Palo. Mer, mukhang matapang to sa atin, kasi ako po yung nag-inject sa kanya. Injikan po natin siya ng vitamins. Yan po ang advice ng technician, na injikan natin ng vitamins si Limer para magi-agresibo sa mga baka. Masang nabutan ron, masang manungay. Haha. Di mo pa doon. Mer? Isang Indo-Brazil. Malapit na yung pangalawa mong anak, Mer. Malapit na yung pangalawang lahi mo, Mer. Si Bune. Tapos na, Mer? Nagpangisog na ako, God. Suri na, God. Nayayay kagahapon. Nayayay yung liig ni Limer. Injikan natin. Ito po, tapos na. Bune. Bone, Bon. Masa, Bon. Ngayon mga kaprobinsya, mukhang bumaba yung presyo ng baka, yung pangkatay, dahil apektado sa presyo ng langis. Siguro hindi din ito magpatalo sa kainan. Bulan tayo na, Jo. Pagunit pa eh. Pida-pida. Ngayabo. No, naulaw mo lang siya. Hindi nang hubka, oh. Di na siya pangalag sirok, Jo. I-adjust na siya kung ayaw dyan siyang batasan. Ngaya na gid siya. Puro ko pramel po, di pa siya makaon.
Kinahalan dyan na ay sagol kape, just tahok. Arte. Haluin natin. Busin mo. Maarte yung baka natin, oh. Pinalitan na natin ng maliit na balde. Murang pasawa. Yeah. Murang pasawa. Oh. Yubo kayo, mahal kayo na. Kailangan haluin palagi yung pagkain niya. Kinalagay sa paangayon ba? Malapit na maubos yung sabaw. Para puro na lang laman yung natira. Na. Hatag ko ng rigoron. Iyo buba. Luwat. Mas na ito kayo. Na. Kapiha ka. Baligap di ka niya. Silkap tilap. White Brahman. Ang astig mo naman. Hello. Dati po mga kaprobinsya, palagi lang natin sinasabi dito na sana magkaroon tayo ng baka na resulta sa EI. Ngayon natupad na yung mga pangarap natin. 3 sabi mga baka ngayon ang resulta sa EI. Ito po, White Brahman at saka 2 Red Brahman. Pangarap din natin na magkaroon ng Indo-Brazil. Ngayon may Indo-Brazil na tayo. Yan o. Tapos kung dalungga ng Induha na o. Tilap-tilap uloy. Pero mailap lang sa atin yung ating White Brahman. Mabuti pa yung ating Indo. Indo gamay. Indo gamay. Ayo ta maluoy ka yung manghod. Napay ko ng pusod ana. Yung aming pangulam dito. May nakuha. 1, 2. Isa yung pagka nakuha pod. Nakuha rin usa jo. Ini po, malaki yung isa oh. Ay, dako kaya na. Dili ni mo nakuha kani ha. Dili ni mo. Kani may bali nakuha. Kuha sa. Kani mo to. Ano? Daghan di suludan ni sa. Upat na mo. Pat gani. 5 no. Sa o dapat gud oh. Ihula sa dagan nato na eh. Ay beri hira. Arong ka ang sila dia. Beri hira usa. Napakarami na po sa aming mga crepes dito mga kaprobinsya. Ilang beses na po kami nag-harvest dito. Minsan nga, gamitan lang namin ng net. Sigpawon na ba? Kahapon marami kami nakuha dito. Pang ulam namin. Lapia at saka crayfish. Yung aming pang ulam dito. Daghan gila ni kaya sa. Ay na yung mga gagbayan ha. Duhan na ba? May mga fingerlings ng tilapia. Yung iba rimbo. Rimbo po ang tawag dito sa amin yung ganyang isda. Galing yan sa sapa. Diyan po may mga crayfish din yan. Pero doon sa kabila, mukhang hindi kami makaasa dyan na may mga crayfish dyan. O dumami yung crayfish kasi may mga kuy. Baka kainin ng kuy yung mga krillings. Ibo ka dong? Ha? Ibo ka? Ibo? Tawa. Salamat na.
Lantaw-lantaw po, diha sa pareha ko. Ay murag daghan gyud ang kabana dong. Tulo ka buk na oh. Aga dalian abot bata sa pa sa. Pag ako Pwede lubig na angka dong. are, manse. Pwede na. Ah, grabe. Suga ka mo itsa dong. Kapit ko ba kaya nga are kapot. Ah. Mana lain? Daghan man ang suuna. Yung niyog dong, oh, malaki na dong. Turok ra ba diha? Asa ka aging malimbag ka diha? Nah. Tubo na ba ipil-ipil itong kita nom dong. Yung sprinkler namin oh. Patubig para sa aming mga gulay. Nangka ari dong. Papahinog dong. Chika pa ko dong. Nangka to ari pa. Kabuk lamang bunga deh ay. Linghot pa na. Isang paga ba siya. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin oh. Kalabasa. Binataang kalabasa. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na po. Dulong ang mga ng singit agad din nang kay walas mana niya di ka mukaon. Mingaw. Pag ako kita na mo gitawang siya. Ang amang bahugan niya kay lubos na mudugang. Ah, pero kapag nakita na. Unggoy nga po nakabuhi pa ta. Unggoy. Para mugarang kaon ba? Tingala na gini. Asin naman pag kini. Kanya. Pausap pa ba? Kailangan sa pang house barrio ro. Kaya katagain pa rin yung gulay mo. Iba ka po. Sakpan ka po nila. Ito talaga yung taong kaon sa ikaw la. Ako mga ubang. Napabuhi na ka dito dahil. Hindi na nag-focus sa doggoy. Pre, so ang nakaagi magpista gini, yun yung piki nilo. Pre, nakagastos ko pista. Okay, pagihapon ka chicks dolong. Inos yapa. Ah. Pagihapon. So lagi ni makayo ug babae may mahangin ng lusa. Bayo sa ano. Pero mga kuan. Kuan yung pitas mana dito ganyan ay ano eh. Ya. Kita ni mga.